Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Melody, na nag-iiski sa isang snowmobile sa gitna ng kagubatan. Habang tinatahak ang tahimik na kagandahan ng snowy woodland, nawalan siya ng kontrol at nahulog, dahilan para matusok ang kanyang hita ng ilang sanga. Balisa at sugatan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiwalay sa gitna ng tahimik ngunit hindi mapagpatawad na gubat. Determinadong palayain ang sarili, nakita ni Melody ang isang kalapit na bahay at pumunta siya rito para humingi ng tulong. Samantala, lumipat ang eksena kay Henry, isang tahimik na lalaki na naninirahan sa isang liblib na cabin sa kanayunan, na ginugugol ang kanyang libreng oras sa pangingisda. Ito ay ang isa sa mga mapayapang sandali nang makita niya ang isang sugatang babae na papunta sa kanyang cabin. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang dinala ang dalaga sa loob ng cabin, nagnanais na tanggalin ang mga kahoy na nakatusok sa kanyang hita. Bumalik ang kwento ilang buwan na ang nakakalipas, kung saan ipinakita sa atin si Henry na nag-aahit ng kanyang balbas. Dito nabunyag na si Henry ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isa siyang contract killer, na matagumpay na nadispatcha ang 79 na target sa nakaraan. Ang sunod niyang target ay si Kessler, isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng maraming kumpanya. Masusing binabantayan ni Henry si Kessler, naghihintay ng tamang sandali para gawin ang hit. Sa huli, nang pumasok si Kessler sa isang sauna room, sinamantala ni Henry ang pagkakataon at pinatay siya nang walang nakakapansin, salamat sa silid na puno ng steam. Nang matapos ang kanyang misyon, kalmadong umalis si Henry sa sauna at nagtungo sa isang locker room, kung saan kinolekta niya ang bayad para sa kanyang trabaho. Kinabukasan, isang linya ng mga sasakyan ang pumunta sa lokal na sementeryo, para dumalo sa libing ni Kessler, ang lalaking pinatay kanina. Dalawang detective, si Kappa at ang kanyang nakatatandang partner na si Davies, ang itinalaga upang imbestigahan ang pagkamatay ni Kessler. Pinag-usapan nila ang tungkol sa tila isang napaka-skilled na tao na nagsagawa ng pagpatay. Walang naiwan na mga clue sa pinangyarihan, maliban sa relo ni Kessler. Ang mga bala na ginamit sa krimen ay mga special polymer bullets, na nalulusaw pagkatapos gamitin. Kalaunan ng araw na yun, upang maghanap ng karagdagang lead, nakipag-ugnayan sina Detective Kappa at Davies sa lalaking si Brigler, ang pinagkakatiwalaang associate ni Kessler. Tinanong ni Detective Kappa kung meron bang mga kaaway o mga kakumpetensya si Kessler, na maaring gusto siyang patayin. Ipinaliwanag ni Brigler na si Kessler ay isang matagumpay na negosyante na may maraming malalaking kumpanya, kaya marami siyang karibal na maaaring may motibong ipapatay siya. Binanggit din ni Brigler na si Kessler ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Charlie, na kanyang nag-iisang anak. Kung may mangyayari kay Charlie, ang lahat ng kumpanya ni Kessler ay magkakahiwalay na isusubasta, at ito talaga ang gustong mangyari ng mga karibal sa negosyo ni Kessler. Nang marinig ito, tinanong ni Detective Kappa ang tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Charlie, ngunit ipinaliwanag ni Brigler na itinago niya ito sa isang ligtas na lugar, dahil nag-aalala siya na baka si Charlie na ang susunod na target. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong ito, pinayagan na ni Detective Kappa na umalis si Brigler. Lumipat ang eksena kay Melody, na nakatira sa isang apartment at makikita siyang tahimik na inaayos ang kanyang mga gamit. Lumalabas na si Melody ay nasa ilalim ng pagbabantay ng isang bodyguard na nagngangalang Malcolm. Sa madaling araw, naramdaman ni Malcolm na may mali, kaya pumasok siya sa silid ni Melody. Sa kanyang pagkabigla, nakatakas na ang dalaga sa kanyang apartment. Makalipas ang ilang oras, makikita si Melody na nakasakay sa isang taxi, at sinabi sa driver na dalhin siya sa isang lugar. Makalipas ang ilang sandali, narating na ni Melody ang destinasyong kanyang pakay, na nabunyag na isang snowmobile rental place. Ipinaliwanag ni Melody na gusto niyang magtungo sa Pacific at magrenta ng snowmobile para sa paglalakbay. Matapos mag-alok ng malaking halaga si Melody, pumayag na ang may-ari. Sa ibang bahagi ng bayan, sinagot ni Brigler ang isang tawag sa telepono sa kanyang opisina, ngunit bigla niyang ibinaba ang tawag nang ma-realize na hindi secure ang linya, na nagmumungkahi na meron siyang itinatago. Samantala, matapos ang mahabang paglalakbay, huminto si Melody para maggasolina. Lumapit sa kanya ang isang binata at nag-alok ng isang lugar na matutuluyan dahil wala nang matutuluyan sa susunod na bahagi ng kanyang paglalakbay, ngunit mariin siyang tumanggi at inutusan lang ang binata na bumalik. Kinabukasan, ipinakita ang isang bahay na nasa loob ng Pacific Forest, na siyang tahanan ni Henry, at busy siya sa pag-aassemble ng mga armas. Maya-maya pa, nagulat si Henry sa mga sigaw ni Melody, ang parehong eksenang nakita natin sa simula ng pelikula.
Agad siyang sumugod para tulungan si Melody, at maingat na tinanggal ang mga sanga ng puno na nakatusok sa hita nito. Sa kabila ng matinding sakit, sinabihan siya ni Henry na tiisin ito. Samantala, sina Detective Kappa at Davis ay nagsasaliksik tungkol sa mga polymer bullets, na mga bala na idinisenyo upang maghiwa-hiwalay at walang maiwang ebidensya. Iniisip ni Detective Kappa na ang taong pumatay kay Kessler ay malamang na isang dating miyembro ng militar o isang trained contract killer. Kalaunan, inutusan ni Detective Kappa ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na i-trace ang numero ng telepono ni Brigler. Kailangan nilang imbestigahan ang sino mang malapit kay Kessler, kabilang si Brigler, na pinagkakatiwala ang associate ni Kessler. Pagsapit ng gabi, nangaso si Henry at bumalik dala ang isang deer, na dinala niya sa basement, at sinabing ginagawa niya ito para iligtas ang kawawang hayop sa mga lobo. Hindi nagtagal, naghanda siya ng pagkain para kay Melody, at ipinaliwanag na kailangan niya ng protina para makatulong sa kanyang paggaling, dahil kung hindi gagaling ng maayos ang kanyang mga buto. Ikinasorpresa ito ni Melody, dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabait si Henry. Sa pagtataka kung bakit siya nasa ganitong lugar, ipinaalam ni Melody kay Henry na naglalakbay lang siya matapos mabagot sa kanyang apartment. Pagkatapos ay hiniling ni Henry sa dalaga na magsimula ng magsanay sa paglalakad, dahil gusto niya ng isang mapayapang buhay na walang anumang istorbo, kabilang si Melody. Kalaunan, pumunta si Henry sa lugar kung saan nadisgrasya si Melody noong nakaraang araw. Habang sinusuri ang lugar, bahagya siyang nagpanik dahil wala dong makikitang mga obstacle na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagulat siya sa presensya ng mga lobo, na naakit sa amoy ng dugo ni Melody. Mabilis na kinuha ni Henry ang kanyang sandata, na ikinatakot ng mga lobo at agad na umalis sa lugar. Samantala sa loob ng bahay, nakaramdam ng pagkauhaw si Melody, kaya sinubukan niyang abutin ang maiinom sa mesa, ngunit tuluyan siyang natumba dahil sa hindi pa rin magaling ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, bumalik si Henry at nakita si Melody na namimilipit sa sakit. Kalaunan, nalaman ni Henry na meron pa ring kahoy sa tiyan ng dalaga, kaya nagpasya siyang alisin ito. Pagkatapos ay binigyan niya si Melody ng tubig na maiinom, at isang piraso ng tela para kagatin, upang tulungan siyang matiis ang sakit. Sa kabilang banda, masigasig na sinusuri ni Detective Kappa ang mga file na may kaugnayan sa lahat ng mga tawag sa telepono na ginawa ni Brigler. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sa wakas ay napansin niya na nagkaroon ng maikling 5 segundong tawag si Brigler sa isang taong nagngangalang Malcolm. Samantala, sa paghahanap kay Melody, narating ni Malcolm ang lokasyon ng snowmobile rental. Ipinakita ni Malcolm ang larawan ni Melody sa may-ari, at tinanong kung nakita niya ang dalaga. Noong una, nanatiling tahimik ang may-ari, ngunit pagkatapos alukin ng malaking halaga ng pera, kalaunan ay isiniwalat na niya na ang babae ay patungo sa Pacific Ocean. Naglagay din siya ng mga GPS device sa lahat ng snowmobile na pinarentahan niya, ngunit sa kasamaang palad, ang GPS sa snowmobile ni Melody ay tila na-deactivate. Nang marinig ito, agad na umarkila si Malcolm ng snowmobile at umalis para hanapin si Melody. Samantala, si Melody ay unti-unti nang nakaka-recover sa kanyang mga sugat. Nang magtaka tungkol sa nabubukod na buhay ni Henry sa kagubatan, tinanong niya ito kung bakit pinili niyang mamuhay ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Henry na pagod na siya sa magulong buhay sa lungsod, kaya lumipat siya sa liblib at tahimik na kagubatan upang tamasin ang isang mapayapang buhay. Kinabukasan, habang nagsisibak ng kahoy si Henry, sinundan siya ni Melody, na tila interesado sa kanyang seryosong kilos. Nilinaw ni Henry na hindi siya isang mountaineer, ngunit nag-adapt lang siya sa buhay na ito. Kinagabihan, pinalitan ni Henry ang mga bendahe ni Melody, at naglagay ng mga halamang gamot, kung saan ipinaliwanag niya na ang kanyang kaalaman sa medisina ay nagmula lang sa personal na karanasan. Samantala, binisita ni Detective Kappa ang dating asawa ni Kessler sa isang mental hospital. Ang layunin niya ay mangalap ng impormasyon tungkol kay Kessler at sa mga taong malapit sa kanya. Sa kasamaang palad, ang dating asawa ni Kessler, na matagal nang hiwalay sa kanya, ay hindi nakapagbigay ng maraming impormasyon dahil sa kanyang pakikibaka sa demensya. Bago umalis, inalok ni Detective Kappa ang relo ni Kessler, umaasang maibibigay niya ito sa kanilang anak na lalaki na si Charlie. Gayunpaman, nilinaw ng dating asawa ni Kessler na si Charlie ay isang babae. Ang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ni Detective Kappa, dahil ang akala niya ay batang lalaki si Charlie.
Nang gabing yun, nakita ni Malcolm ang kanyang sarili na naipit sa isang snowstorm at naghanap ng kanlungan sa huling inn habang papunta sa Pacific. Nang sumunod na araw, habang nasa labas si Henry, inassemble ni Melody ang isang baril, at dito nabunyag na ang kanyang tunay na intensyon ay para maghiganti sa hitman. Habang nangingisda si Henry sa tabi ng ilog, hinarap siya ni Melody at walang pag-aalinlangang binaril siya sa ulo. Gayunpaman, lumalabas na ito ay isa lamang palang bitag, dahil inasahan na ni Henry ang kanyang mga aksyon. Hindi nagtagal, nagpatuloy na si Henry sa pagkwestiyon kay Melody, determinadong malaman ang kanyang tunay na identity, at dahilan sa likod ng kanyang pagnanais na patayin siya. Noong una, tumanggi si Melody na magsalita, ngunit nang hindi na niya makayanan ang parusa, kalaunan ay ipinagtapat na niya na siya ang anak na babae ni Kessler, at naghahanap lang siya ng paghihiganti laban kay Henry. Dahil sa awa sa dalaga, pumayag na si Henry na palayain siya. Nagulat si Henry sa revelasyong ito dahil ang akala niya ay batang lalaki ang anak ni Kessler na nagngangalang Charlie. Ang totoo, si Charlie ay talagang si Melody. Lumalabas na ang mastermind sa lahat ng ito ay si Brigler, ang pinagkakatiwalaang associate ni Kessler, na kinontrata si Henry upang patayin si Kessler at gayon din si Melody. Makalipas ang ilang oras, sa panahon ng snowstorm, lihim na nakipagsapalaran si Melody sa labas ng cabin, upang i-activate ang GPS transmitter na itinago niya sa ilalim ng snowmobile. Gayunpaman, dinisable na ni Henry ang transmitter, kaya napilitan si Melody na bumalik sa loob ng bahay. Sa loob, isiniwalat ni Henry na kinontrata siya hindi lamang upang idispatcha ang anak ni Kessler, ngunit naniniwala din siya na ang bata ay isang lalaki. Higit pa rito, ayon sa kanyang kliyente, parehong si Kessler at ang bata ay bihasang fraudster, kaya naman tinanggap niya ang kontrata noong una. Ipinaliwanag ni Melody na ang kanyang ama ay may matinding pagnanais para sa isang lalaking anak, kaya naman madalas siyang tawaging Charlie ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, nakahanap si Kappa ng ilang mahahalagang ebidensya, ngunit nang tangkain niyang i-access ang internet para sa karagdagang impormasyon, biglang nawalan ng kuryente. Desperadong malaman ang katotohanan, nakipag-ugnayan siya kay Davis para sa tulong, kung saan inihayag niya na si Brigler ang mastermind sa lahat ng nangyari, at binigyang diin ang importansya ng paghahanap sa anak na babae ni Kessler. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Brigler para sa mga detalye tungkol kay Melody, ngunit tumanggi itong magsalita. Kinaumagahan, na-stalk pa rin si Malcolm sa inn dahil sa patuloy na snowstorm. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mensaheng may mapa mula sa hindi kilalang numero. Nang buksan niya ang mensahe, na-realize niyang si Detective Kappa ito, na sinusubukang i-hack ang kanyang telepono. Samantala, nagtagumpay si Detective Kappa sa paghahanap sa kinaroroonan ni Malcolm at mabilis na nakipag-ugnayan sa kanyang kasamahan, na nagkataong nagtatrabaho sa malapit. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy na ni Malcolm ang kanyang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, ang bahay ni Henry ay labis na magulo dahil sa kamakailang snowstorm. Nang hindi inaasahan, biglang nabasag ang katahimikan ng mga putok ng baril na pinaputok ni Malcolm. Dito na naging malinaw na si Malcolm ay hindi dumating upang iligtas si Melody, ngunit upang idispatcha siya at si Henry, kasunod ng mga utos ni Brigler. Gayunpaman, ang ginawang pagpapapansin ni Malcolm ay naging panandalian lamang nang sinimulan siyang tugisin ni Henry, na nagtapos sa paghaharap ng dalawa. Kinaumagahan, dumating sina Detective Kappa at Davis, at nakita ang snowmobile ni Melody sa gilid ng kalsada. Samantala, si Melody, nang makita si Henry na may hawak na kutsilyo, ay labis na natakot sa paniniwalang balak niyang saktan siya. Nang makakuha ng pagkakataon ng dalaga, pinukpok ni Melody si Henry sa ulo gamit ang isang kahoy, at mabilis na tumakas sa lugar. Kalaunan, si Henry, na nanggagalaiti sa galit, ay nagpaputok ng warning shot, na umakit naman sa atensyon ni na Detective Kappa at Davies. Hindi nagtagal, naabutan ni Henry si Melody. Gayunpaman, hindi niya ito hinabol para subukan siyang saktan, ngunit pinuprotektahan niya lamang ito mula sa isang lobo. Sa kasamaang palad, nagkamali sina Detective Kappa at Davies sa sitwasyon at binaril si Henry, iniisip na banta siya sa dalaga. Nang magsimulang dumating ang mga pulis, pumasok si Melody sa bahay upang kunin ang isang bagay. Mukhang malungkot siya, iniisip ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Henry. Hindi nagtagal, lumabas si Melody at ibinigay sa pulisya ang telephone number ni Brigler, at dito na nagtatapos ang pelikula.
Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.